Good day, engineers. So today we are going to continue our lesson in chapter 2, which is the integration of trigonometric functions. So in this lecture video, we are going to talk about the inverse trigonometric functions. So when we say inverse trigonometric functions, so these are defined as the inverse functions of the basic trigonometric functions. So they are also termed as Arcus functions, anti-trigonometric functions, or cyclometric functions. So these inverse functions in trigonometry are used to get the angle with any of the trigonometry ratio. So, ang inverse trigonometric functions, niraright siya as sine raised to negative 1. Wait, palitan ko ng color. So, sine raised to negative 1, ang cosine naman is cosine raised to negative 1, then tangent raised to negative 1. So, sinabi dito, ginagamit tong inverse functions kapag kukuha tayo ng angle. So, kapag kinuha natin yung angle dito, so, ililipat lang natin si sine sa kabila. So, magiging theta is equals to sine raised to negative 1 b over c. So, ang sine raised to negative 1, pwede din natin siyang i-write as arc sine. So, BC. So, baka magtaka kayo kung bakit sa ating formula mamaya is may mga word na arc. So, ito yung ating formula. So, integrals resulting to inverse trigonometric functions. So, kapag nakita nyo ang form na ini-integrate natin as square root of a squared minus u squared, so itong part na to, so titignan nyo lang lagi yung kanilang mga denominator. Wait. Ba't ayaw mabura? So, yung sa denominator natin, so yan. Kapag square root of a squared minus u squared, so ang integral niya is arc sine u over a plus c. So yung a pala natin dito ay constant. Constant. So whole number siya. Then kapag a squared plus u squared, so papansinin nyo from our first formula, wala siyang radical sign. Wala siyang square root. So, a squared plus u squared. So, kapag ganyan, ang integral niya is arctan. So, 1 over a arctan u over a plus c. Then, kapag ang denominator naman is u times square root of u squared minus a squared, ang integral naman niya is 1 over a arc second u over a plus c. So, pwede rin kapag sa mga answer ninyo, for example, sa arc sine, ano bang color ang So, kapag arc sine, ang pwede nyo ring sagot is sine negative 1 u over a plus c. So, pwede rin ganyan. Then, dito naman, 1 over a tangent negative 1 u over a plus c. Then, dito naman, 1 over a, second pala. Second, u over a plus c. So, pwede nyong i-write as ganyan. So, punta na tayo sa ating sample problems. So, number 1, meron tayo dito, evaluate the integral of dx over 16
plus x raised to 2. So, kung papansinin nyo yung ating denominator, so, ano to? Wala siyang square root. Tama. So, kapag walang square root, ano na ulit yung formula natin? So, balikan natin. Kapag walang square root, nasa tangent tayo. So, pwede natin siyang i-write. Sulat muna natin. Integral ng du over a squared plus u squared is equals to 1 over a arctan u over a plus c. So, ganyan. So, tignan natin yung denominator. So, meron tayong whole number na 16. Pero sa integral formula natin, dapat yung a natin is naka-squared. So, tignan nyo. So, kailangan naka-squared. Tama. So, wait lang. So, ililet natin to. Let, di pa nakikita yung red. Black na lang. So, let a squared is equals to 16. Tama? Then, ang u squared natin is x squared. So, ang a natin dito is 4. Ang u naman natin dito is x. So, tama. Ganito lang gagawin nyo dyan para di kayo malito. So, square root kayo dyan. Ganyan. So, di ba makakancel si 2 kaya naging a na lang? Then, si square root ng 16 is 4. So, parang ganyan. Wait, burahin ko to. Naninibago ako magsulat dito. So, after that, ang du natin dito is dx. So, meron na tayo. Pwede na tayong mag-substitute sa ating formula, which is the integral of du over a squared plus u squared. So, sinubstitute lang natin yung nilet natin. So, yung 16, sabi natin, ang 16 natin, siya si a squared. Then, ang x squared natin, siya si u squared. So, ito yung sa substitution na part. So, equals 1 over a arctan u over a plus c. So, substitute na lang natin. 1 over, ang a natin is 4. Arctan, u natin is si x. Then, a natin si 4 plus c. So, ito na yung answer natin. So, okay na? So, punta tayo sa number 2 natin. Square root of dx over x squared plus 6x plus 10. So, itong denominator natin, pwede natin siyang i-write as pwede natin siyang i-write as x squared plus 6x plus 9 plus 1. So, saan natin nakuha yung plus 1? So, nandito lang siya sa 10. Hiniwalay natin si 1 kasi para makuha natin yung kanyang simplified form. So, ito, by completing the square, tama? So, meron tayong completing the square. Complete the square.
So, ax squared plus bx plus c. So, para makuha natin yung value ng c for perfect square trinomial, c is equals to b over 2 raised to 2. So, ang b natin dito, si 6, tama. Six over 2 raised to 2. So, 6 over 2 is 3. 3 raised to 2 is 9. So, ito siya. Kaya ginawa natin para maging perfect square trinomial siya, in-extract natin yung plus 1. So, ito, pwede natin siyang i-write as x plus 3 raised to 2 plus 1. So, integral ng dx over x plus 3 raised to 2 plus 1. So, start na tayo. Sulat ulit natin what is our u squared. So, u squared natin dito is x plus 3 raised to 2. So, ang u natin, si x plus 3. Then, a squared natin dito is 1. So, ang a natin dito is 1. So, derive natin si u. So, meron tayong du is equals to dx. So, derivative ng constant is 0. So, hindi na natin ilalagay. So, substitute na natin siya sa ating original equation. So, ito yung original natin ngayon ha. And substitute natin. So, integral ng dx over, du pala, sorry. Ang dx pala natin is du. Then, ang x plus 3 raised to 2, yun yung u squared natin. Then, wait lang. Plus a squared. So, wala ulit siyang, tawag dito, square root, yung denominator. So, ito ay 1 over a arc tan u over a plus c. So, isang palatandaan nyo na kapag walang square root yung denominator, isa siyang arctan. So, tuloy ko lang dito. So, meron tayong 1 over 1 kasi 1 ang a natin. Arctan. So, yun natin is x plus 3. Then, ang a natin is 1 plus c. So, equals arctan x plus 3 plus c. So, ito yung ating answer for number 2. So, next number. So, what is the integral of dy pala, dy over square root of 9 minus y squared. So, meron na tayong square root. So, kapag ganyan, syempre, eliminate nyo na si arctan. Kasi si arctan, wala siyang square root. So, dalawa na lang yung pagpipilian nyo dito. Either arcsine or arcsecant. So, let a squared natin si 9.
So, ang a natin dito ngayon, 3. Then, u squared natin is y squared. So, ang u natin is y. So, ang du natin is dy. Derive lang natin si u. So, integral of, substitute natin. So, ang dy natin is du. All over, square root of, ang 9 natin is a squared. Minus, ang y squared natin is u squared. So, kapag ganyan, balikan natin yung formula natin. So, saan ang kamukha? So, see, first, purahin ko lang to, mga red. So, ang kamukha niya is si first formula. Tama? Square root of a squared minus u squared. So, siya pala ay arc sine u over a plus c. So, kapag arc sine, wala yung nilalagay natin ditong 1 over a. So, substitute natin, arc sine. So, ang u natin dito is y. Ang a naman natin is 3 plus c. So, ito yung ating answer for number 3. Okay, next naman tayo, number 4. So, dito, meron tayong integral ng 4 minus x all over square root of 16 minus x squared. So, ang gagawin natin dito is paghihiwalayin natin siya since ito, tama? Then, iisa lang ang kanilang denominator. So, pwede natin siyang i-write as integral of 4 dx all over square root ng 16 minus x squared minus square root ng x dx all over square root ng square root? Integral ng x dx over 16 minus x squared. So, dito, i-consider muna natin si una. Consider muna natin to. Okay? So, considering yan, let natin na a squared natin dito is 16, a natin si 4. Then, u squared natin is x squared, ang u natin naman ay x. Then, derive natin si u, du. Derive natin dx. So, pwede na natin siyang i-write as, labas natin si 4. So, kasi constant. So, 4 integral ng, ang dx natin ay du. So, itong ginagawa natin to, gawin kong color yellow. So, itong ginagawa natin to, isa-substitute natin siya dito. So, nakukuha nyo ba? So, sana nasusundan nyo na. So, du over square root ng, ang 16 natin sa table is a squared minus, ang x squared naman natin ay u squared. So, ang integral ng du over square root ng a squared minus u squared ay 4 arc sine. So, ano na ulit yon? U over a. So, hindi pa tapos, meron pa tayong pangalawa. So, sulat muna natin si negative integral of x dx all over square root ng 16 minus x squared. Sulat natin 4. So, 4 arc sine u, susulat na pala natin. Ang u natin is x.
Then, ang a natin is 4. So, x over 4 minus integral ng x dx all over square root ng 16 minus x squared. So, ngayon, i-consider naman natin yung pangalawang part. So, ito, consider natin to. So, dito na lang. So, let natin na ang u natin dito is 16 minus x squared. Then, ang du natin is negative 2x dx. Then, ang dx natin dito ay du over negative 2x. So, yung ginagawa natin dito, yung parang sa chapter 1 natin. Then, after nan, substitute natin sa ating original. So, for arc sine x over 4. So, ito yung sinagutan natin kanina. So, minus integral ng ang x tapos over square root ng u. So, may natira si dx. Ang dx natin is du over negative 2x. So, nasundan. Then, pwede nating i-cancel si x. Tama? Cancel si x. So, may natira tayong 4 arc sine x over 4 minus negative 1/2. So, nilabas natin si 1/2 dito. Ito yung 1/2 So, meron tayong 1 dito, imaginary, tapos ito. So, lalabas natin yan. So, nilabas natin. Ang natira sa loob ay integral ng so, meron tayong square root. So, ang square root natin is 1/2. Tama? Wait. So, pakita ko muna. So, du over square root ng u. So, yan yung natira. Pero, pwede natin siyang i-write as so, 4 arc sine x over 4. Ito. So, ito, negative times negative. So, magiging positive na. So, positive 1/2. Then, yung square root natin dito, pwede natin siyang gawing 1/2. Tama. Pero nasa baba siya. So, para siyang du over u 1/2. Di ba pwede natin yang itaas kapag nasa baba? So, gawin na natin. I-direct na natin. Pwede na natin siyang i-write as u raised to negative 1/2 du. So, meron na tayo ditong 4 arc sine x over 4 plus 1/2 plus 1/2. Then, u negative 1/2 plus 1. Tama. So, ganyan. Negative 1/2 plus 1. Plus c. So, 4 arc sine x over 4 plus ito na. So, ito, ang answer natin dito, negative 1/2 plus 1 ay 1/2. Tama? So, ito naman, 1/2 din. So,
So, kapag 1/2 yan, tas 1/2 to, pwede na natin siyang i-cancel. Tama? So, ang sagot na lang dito na matitira plus u raised to 1/2 plus c. Ano ang u natin? For arc sine x over 4. Ang u natin ay 16 minus x squared raised to 1/2 plus c. Or pwede, i-write natin as 4 arc sine x over 4 plus square root ng 16 minus x squared plus c. So, yan yung ating answer for number 4. So, medyo nakakalito siya at mahaba. Okay, proceed tayo sa number 5. So, ang number 5 natin, integral ng dx over x square root of 2x squared minus 1. Ay, nalipat na sa number 6. So, let u squared as 2x squared. Ang u natin dito, wait. So, para makuha si u, square root natin both sides. So, magiging u is equals to square root ng 2x. Then, derive natin. So, magiging du is equals to square root of 2 dx. So, i-treat lang natin yan as constant. Then, ang dx natin dito ay du over square root ng 2. Ito pala, kapag kinuha natin si x, equals sa u over square root ng 2. Then, ang a squared natin dito, c1. Then, ang a natin is 1. Wait. So, substitute na natin sa formula. I mean sa original. So, integral ng, ang dx natin, ito, tama? So, du over square root ng 2. All over, ang x natin is cu over square root ni 2. Then, square root of, yung 2x squared natin dito is, wait, delete ko nga to. U squared. Then, ang 1 natin is a squared. So, pwede nating i-cancel si square root of 2. So, ang natira na lang dito ay integral ng du over u square root ng u squared minus a squared. So, kapag ganyan, so, kung papansin niyo merong u sa labas. So, kapag merong nasa labas ng square root, ang gagamitin nating integral doon is si arc sec. Tama? So, 1 over a arc sec u over a plus c. So, 1 over a, ang a natin is 1, arc secant
Ang u natin is square root of 2x all over, ang a natin is 1. Plus c. So, ang answer natin dito, arcsec 2x. Square root of 2x, wala na pala kasi 1 lang. Plus c. So, ayusin ko lang. So, ito yung answer natin for number 5. Okay, so let's proceed sa number 6. So, integral ng dx all over square root of e raised to 2x minus 2. So, unang step is to let q squared is equals to e raised to 2x. So, ang u natin dito ay e raised to x. Kapag dinerive natin to, du, so ang derivative ng ex is ex dx. Tama? So, balikan nyo yung derivative natin ng exponential. Then, ang dx natin dito ay du over e raised to x. So, sa handouts nyo, mali yung na-input kong, na-input kong sample. So, ito yung tama. Then, a squared natin. So, ang sabi natin, ang a natin is constant. So, constant, yung whole number natin dito si 2. Then, ang a natin is square root of 2. So, paano ba natin kinukuha yan? Basta tatandaan nyo lang, kapag ganyan, kunwari, a squared is equals to 4. Then, kukunin nyo si a. So, square root nyo lang both sides para makancel si 2. So, magiging a is equals to square root ng 4i, 2. So, parang ganyan lang yung concept niya. Wag ko naburahin. Ay, wala. Nabura na. Hindi na pwede balik. So, nagawa na natin. Substitute natin sa original. So, ang dx natin is du over e raised to x all over. So, square root ng, ang e raised to 2x natin ay u squared minus, ang 2 natin is a squared. So, pwede natin siyang i-write as, dito ko na lang pala isulat para mas maluwang. So, substitute, ang dx is du over e raised to x all over square root of u squared minus a squared. So, pwedeng bumaba ibaba natin si e raised to x. So, du over e raised to x square root of u squared minus a squared. So, yan. Then, 1 over a. So, ito, integral niya. So, sabi ko, kapag may nasa labas, si arcsec na agad yon. So, arcsec, so, u over a plus c. So, 1 over a natin is square root of 2 arcsec. Ang u natin is e raised to x all over. Ay, wait. So, di ba ito? So, ang e raised to x pala natin. So, ito na lang. So, ang e raised to x pala natin is u. Sorry. Dito na lang pala. Ito pala ay u. So, pwede natin siyang i-write na lang as u na lang dito. Para mas makita nyo sa formula. So, ang a natin dito is c square root of 2 plus c. Pero,
'di ba hindi pwedeng may radical yung denominator? So, kung papansin niyo meron tayong monomial radical na denominator. So, ang gagawin lang natin is to multiply natin yung numerator at denominator ng denominator. So, ang tawag doon is rationalize. So, ito, so, kunin natin. So, 1 square root of 2. Kapag ni-rationalize natin to, i-multiply lang natin ng square root of 2 over square root of 2. Para mag-cancel si square root sa baba. So, magiging square root of 2 ito all over square root of 2 raised to 2 kasi dalawa na. Then, makakancel si square root tsaka si 2. Tama? So, magiging square root of 2 over 2 na lang yan. So, ito pwede natin siyang i-write as square root of 2 over 2. Our second. So, ito rin, meron din tayong radical sa denominator. So, e raised to x over square root of 2. So, times square root of 2 over square root of 2. So, magiging e raised to x is square root of 2 all over 2 plus c. So, ito yung ating answer. So, search nyo na lang. Ang tawag dyan is rationalization. Rationalize. So, ito, na-rationalize. So, yan lang yung ating example for the inverse trigonometric functions. So, kung may tanong kayo, please message nyo na lang ako sa mga group chat natin. So, yun lang. Thank you for listening and watching. So, pakisulat din po ito sa inyong mga notebook. So, don't forget to comment your name and section sa comment section. So, yun lang. Bye-bye. Thank you.